Magandang araw po. Narito na po magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules, November 5, 2025. Sa kasalukuyan na tayo sa pag-asa, si Bagyong Tino nga ay bahagyang lumakas habang kumikilos na papalayo ng Northern Palawan. Huli nga itong namataan sa layong 190 kilometers west ng Coron, Palawan. Taglay lakas ng hangin na umabot sa 130 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umabot sa 180 kilometers per hour. Kumikilos pa west-northwestward sa bilis na 30 kilometers per hour. Sa ngayon nga, kahit papalayo na itong si Bagyong Tino sa ating kalupaan, ay may nakataas pa rin na tropical cyclone wind signal number 4 sa may northernmost portion ng Palawan. Habang tropical cyclone wind signal number 3 naman sa may northern portion ng Palawan, kabilang ang Calamian Islands. Tropical cyclone wind signal number 2 naman sa may eastern and central portion ng Palawan, kabilang na ang Calayan Islands. At tropical cyclone wind signal number 1 naman sa may occidental Mindoro, kabilang na ang Lubang Islands, southern portion ng Oriental Mindoro, at southern portion ng Palawan, kabilang na ang Cuyo Islands. Sa mga apektadong lugar, ingat pa rin sa mapaminsalang hangin na may kasamang malalakas rin ng mga pagulan na dala ni Bagyong Tino, lalong-lalo na sa mga lugar na nakasailalim sa tropical cyclone wind signal number 3 and 4. Dahil naman sa paglakas nitong northeast monsoon o hanging amihan at ng shear line pati na rin yung trough or extension nitong si Bagyong Tino, asahan yung pabugso-bugso ng hangin sa mga lugar na hindi nakasailalim sa tropical cyclone wind signal. Kabilang dyan ang Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas at Zamboanga Peninsula. At dahil pa rin nga sa epekto nitong si Bagyong Tino, asahan ngayong araw ang heavy to intense rain sa may Palawan, habang moderate to heavy rains naman sa may Aurora, Antique at Occidental Mindoro. Muli sa mga apektadong lugar, ingat sa mga posibleng banta ng pagbaha at pag-uho ng lupa, lalong-lalo na sa mga lugar na inuulan na noong mga nakaraang araw pa. Para naman sa magiging track at lakas nitong si Bagyong Tino, inaasahan na patuloy na kikilos ito pa west-northwestward sa may West Philippine Sea hanggang sa makalabas ito ng Philippine Area of Responsibility mamayang gabi o bukas ang madaling araw. Inaasahan rin na lalakas pa muli itong si Bagyong Tino in the next 12 hours at posibleng maabot nito ang kanyang peak intensity habang nasa may West Philippine Sea ito. Samantala, yung isang bagyo naman na binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility ay napanatili ang kanyang lakas. Huli nga itong namataan sa layong 1,835 kilometers east ng northeastern Mindanao. Taglay lakas ng hangin na umabot sa 55 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot sa 70 kilometers per hour. Kumikilos pa eastward sa bilis na 10 kilometers per hour. Ang nasabing bagyo nga ay posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa Biyernes ng gabi o Sabado ng umaga. Base yan sa forecast track ng Pag-asa. Kapag nasa loob na nga ito ng Philippine Area of Responsibility, ay tatawagin nga ito sa local name na Bagyong Uwan. Posible itong maglandfall sa may northern o central Luzon at posible rin na lumakas hanggang super typhoon. Posible na maramdaman na yung epekto nito ngayong weekend, kaya naman ngayon pa lamang ay maging handa na tayo. Paalala pa rin po palagi na posible pa rin ang mga pagbabago. Kaya naman patuloy lamang na magantabay sa mga update nating ilalabas, lalo na ng Pag-asa. Para naman sa magiging lagay ng mga dagat baybayin, ayon sa Pag-asa ay may nakataas pa rin tayo na gale warning sa may northern Palawan, kabilang na ang Cuyo at Calamian Islands, Calayan Islands, southern coast ng Occidental Mindoro, western coast ng Aklan, at Antique kabilang ng Caluya Islands. Payo ng Pag-asa ay huwag mo nang pumalaot, lalong-lalo na yung mga kababayan nating mangingisda. At yung may mga maliliit na sasakyang pandagat dahil inaasahan pa rin yung maalon hanggang sa napakalon na karagatan. Habang sa nalalabing seaboards ng ating bansa, ay asahan naman yung katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. So yun lamang po para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules. Keep safe everyone.